Shut up, Max. Huwag mo na nga lang siyang binabanggit. Naiinis lang ako. Naaalala kong video na ipinakita mo sa akin. Nagtatagis ang ngipin na awat niya rito. Pero imbes na tumigil sa kasasalita si Maxine ay patuloy siyang nagsalita ng tungkol sa bagay na ikinagagalit ni Jeff. Bakit? Totoo naman. Malandi rin ang asawa mo. Kaya magpahanggang ngayon ay hindi pa siya nagpapakita sa'yo. Kasi busy siya sa lalaki niya. Mabuti na lang nandito lang ako, Jeff. Magpupuno ng mga pagkukulang na hindi maibigay ng asawa mong walang silbi. Patutsada ni Maxine na napahalakak pa. Nakahiga na silang parehas ni Maxine. Magpahanggang sa mga sandaling yun ay nanatili silang hindi magbibihis. Halos magagabi na rin mula sa labas. Nag-enjoy ka ba sa ginawa natin? Tanong ni Maxine. Nakaunan ito sa braso niya. Sinulyapan naman niya ito. Of course. You didn't fail to make me happy, honey. Sabi na lang ni Jeff. Totoo naman kasing sobra siyang nag-enjoy sa ginawa nila. Lalaki lang siya. Pero hindi pa rin niya ramdam ang kakontentuhan. Parang mananatiling may kulang. I love you, Jeff. Malambing na sabi ni Maxine. Napatutok muli ang pansin niya sa mukha nito. Katulad ni Chanley ay maganda ito at mahal na mahal siya. Hindi naman masama kung susubukan niya uling magmahal sa katauhan ng ibang babae. I love you too. Bigkas niya. Kitang-kita ng binata ang naluluhang mata nito. Na tila ikinagulat nito ng labis ang narinig na mga salita rito. Because of that, take my kiss. Kasabay ng pagdikit ng labi nito sa kanya, pumikit lang si Jeff at ninamnam yon. Pero katakatakang hindi siya lubusang masaya sa nangyari. Kahit labis-labis ang sakit na dulot ng ginawang pagtataksil sa kanya ni Jeff, ay pinagpatuloy pa rin ni Chanley ang buhay niya. Naglagi na lang siya sa resort niya at nagpakabisi sa trabaho. Unti-unti ay natutunan na rin niyang muling mag-isa sa buhay. Kamusta ka na, sis? Pagbati sa kanya ni Chari nang bisitahin siya nito sa kanyang resort. Mabuti naman ako, Ira. Ikaw, hindi ba't ngayon ang alis niyo pabalik ng States ni Peter? Nasabi ni Chanley. Oo, baka matagalan ulit kaming makabalik dito. Alam mo naman na nagamit na lahat ng vacation leave ng asawa ko. Pagbabalita nito sa kanya. Hayaan niyo, ako na lang ang papasyal sa inyo roon. Sagot niya. Ngumiti siya ngunit hindi umabot yun sa kanyang mata. May napansin lang ako, sis. Maya-maya ay wika ni Chari. Ano yun? Tanong naman niya. Kayo ba ni Jeff ay in good terms? Okay lang kami pero sa totoo lang ay pinagkasunduan na naming maghiwalay na lang. Sa totoo lang ay naiipit ako dahil na rin sa magkakaanak siya sa ibang babae. At dahil hindi na akong mahal niya. Gustong isatinig ni Chanley. Ngunit sa isip lang niya yon idinugtong. Kaya pala hindi kayo masyadong nag-iimikan nung 40 days ni Norvin. Saka laging nakabuntot sa kanya si Maxine. Akala mo naman siya tong legal na asawa. Inanakan lang naman siya ng asawa mo. Patuyan itong sabi. Hayaan mo na lang sila, Ira. Ngayon mas magaan naman na ako sa buhay ko. Kontento ako sa kung anong meron lang ako. Usal ni Chanley. Pero ang totoo ay wala siyang makapangkahit na anong kasiyahan buhat sa sinabi niya. Ramdam pa rin niya ang pinong kirot sa kaibuturan ng puso niya. Sayang naman, ngayon natanggap ko na siyang bayaw saka naman kayo nagkalabuan. Hayaan mo pagdadasal ko na may dumating pa rin sa buhay mo na tunay na lalaking siyang magmamahal sa'yo ng totoo. Salamat, sis. Yun na lang ang isinagot niya. Ngunit imposible na yon dahil sa edad niyang 40 ay malabo na yon. Matapos pa ang ilan nilang pag-uusap ay nagpaalam na si Chari kay Chanley. Dahil wala naman na siyang gagawin ay naisipan niyang dalawin sa puntod nito ang anak na si Norvin. Isang oras din siyang bumiyahe bago niya narating ang sementeryo kung saan nakalibing ang labi nito. Hawak na niya ang sunflower na bulaklak na siyang paborito ni Norvin. Mabagal siyang naglakad. Kahit saan siya tumingin ay walang taong makikita. Mas okay yun dahil magkakaroon siya ng oras para mapag-isa. Tuluyan siyang naupo sa damuhan habang dinadama ng palad niyang malamig na lapida ng anak. Kusa man niyang pigilan ng luha niya ay hindi yun nangyari dahil tuloy-tuloy lamang yun sa pagpatak. Lahat ng pagtitimpi niyang hindi maiyak sa lumipas na buwan ay ngayon niya nagawa. Ipinakita niya sa lahat na naka-move on na siya at naging matatag. Nagsasawa na kasi siyang kinakaawaan ng lahat. Katulad na lang ng ibalita sa kanya ng doktor niyang kahit kailan ay hindi na niya mararanasan ulit ang magkaanak. Para siyang pinagbagsakan ng langit noon. Ngayon naman na nawala ang anak niya para na siyang nawalan ng buhay at nanatili lang siyang lumalaban pa rin dahil may ipinangako siya bago mawala si Norvin. Iyon ay mabubuhay siya.
Hello anak. Pasensya na kung ngayon lang ako nakadalaw ulit. Naging busy lang ang mommy. Tumigil siya sa pagsasalita at dinamang mabining simoy ng hangin na dumapiyo sa kanyang balat. Pakiramdam niya ay kasama niya si Norvin sa mga sandaling yon. Muli ipinagpatuloy niya ang pagkukwento sa anak. Pasensya na kasi hindi ko kasama si daddy mo. Baka sa ibang araw ay siya naman ang dadalaw sa iyo rito. Saad niya, maya-maya ay tuluyan na siyang napahugulgol. Tinakpan na lang niya ng sarili niyang palad ang muka. Gusto niyang magsumbong sa anak lahat ng mga nangyari sa kanila ng ama nito. Ngunit para saan pa? Wala nang magbabago. Tuluyan ang naangkin ito ng babaeng nabuntis nito. Bakit ka umiiyak? Tinig ni Jeff na nasa likuran na pala niya. Tuluyang tumigil sa pagluha si Chanli. At mabilis na pinunasan ng mga luha na nanatiling namamalisbis sa pisngi niya. Heto, magpunas ka ng luha. Sabay abot naman ni Jeff ng panyo. Nag-alangan siyang kunin yon. Ngunit tuluyang inilagay ng asawa niya sa palad ni Chanli iyon. Kaya upang tanggapin na lang niya yon. Salamat. Babalik ko na lang kapag nalaban ko na. Mahinang sabi ni Chanli. Huwag na. Baka ito na rin ang huling pagkikita natin. Malamig na turan ni Jeff na piniling hindi balingan ang nagdaramdam na mukha ng asawa niya. Baka kapag ginawa niya yun ay makalimutan niya may kasalanan ito sa kanya. Bakit? Saan ka pupunta? Nasaan pala si Maxine? Tanong ni Chanli. Nasa loob siya ng kotse. Hindi ko na pinababa dahil baka mag-away na naman kayo at bawal pa naman siyang nai-stress. Simpleng tugon lang ni Jeff. Bakit nasabi mo ngayon na ang huli nating pagkikita, Jeff? Patuloy na pagtatanong ni Chanli. Lilipad na kami papuntang Paris. We are staying there for good. Nasabi nito. Pero bakit? Paano na tayo, Jeff? Kasal pa rin tayo. Anong plano mo roon? Sa sandaling yun ay binalingan na siya ni Jeff. Ngayon ay kitang-kita sa mukha nitong tinitimping galit patungkol sa binanggit niyang mga pangungusap. Plano? Bakit? Inaakala mo ba'y magpepetisyon ako para maanalang kasal natin? Mangarap ka, wifey. Dahil hindi ko ibibigay ang gusto mong kalayaan para maging libre ka. Matalim na ang mga salitang sinabi ni Jeff. Ano bang pinagsasabi mo, Jeff? Naguguluhan na pagtatanong ni Chanli. Tuluyan niyang niyapos ang braso ng lalaki. Ngunit mabilis at maagap itong pumiksi na parang dering-deri sa kanya. Huwag mo akong hahawakan. Malandi ka. Gagad ni Jeff sa pagmumukha niya. Parang maiiyak ulit si Chanli dahil sa masakit na salitang ibinato sa kanya ng lalaking mahal na mahal niya. Lalo na kung paano siya nito titigan ngayon. Pwedeng ipaliwanag mo, Jeff? Dahil ang totoo hindi na kita naiintindihan. May ginawa ba ako kaya ka nagkakaganyan? Please, tell me. Pakiusap ni Chanli. Hindi mo alam? Pwes, bahala ka sa buhay mo. Tapos na tayo't hindi na ako babalik sa'yo. Bulyaw ni Jeff at mabilis na siyang tinalikuran. Hindi naman hinayaan ni Chanli na makalayo ito dahil dali-dali siyang humabol. Kasabay niyo ng pagluhod nito sa harapan niya. Han! Pakiusap, wag mo naman akong iwan. Pumapayag na nga akong ipahiram ka sa babae mo tapos gaganituhin mo lang ako. Sabihin mo, anong dapat kong gawin para hindi mo ako iwan? Umiiyak niyang pagmamakaawa. Natigilan naman si Jeff at matama na nag-isip. Tila nagka-ideya dahil sa pakiusap ng asawa sa kanya. Lahat gagawin mo? Tanong ni Jeff matapos na humarap sa direksyon ni Chanli. Oo, kahit ano gagawin ko. Basta wag mo akong iwan. Pakiusap ni Chanli. Fine. Papayag ka ba na tumira ako kasama si Maxine sa iisang bubong? Hindi nakaimik si Chanli. Parang hindi niya kakayanin na makasama si Maxine at pakisamahan ito. Natitiyak niyang aawayin lamang siya nito. I'm waiting for your damn answer, Sha. Papayag ka ba o hindi? Dahil kung ayaw mo, bahala ka na sa buhay mo. Pagtatapos ni Jeff, humakbang na ito ngunit muli ay tinawag siya ng babae. Sige, umapayag ako. Para sa'yo, papatunayan ko na mali ka sa mga inaakusa mo sa akin. Wala akong iba kundi ikaw lang. Matatag na bigkas ni Chanli. Huwag puro salita. Kailangan mong patunayan. Nakangising wika ni Jeff bago nito tuluyang tinalikuran si Chanli. Naglalagay na ng mga damit na dadalhin si Chanli sa luggage niya ng mga sandaling yon. Hindi niya alam kung tama bang naging desisyon niya na pumayag sa gustong mangyari ng asawa niyang si Jeff. Ang tumira sa iisang bubong kasama ang kabit nito. Tama,
Kabit na ito ng asawa niya. Dahil sa mata ng Diyos, tao at batas ay lumalabas na mali ang relasyon ng dalawa. Kaya dapat siyang mas may karapatan na pakisamahan. Kahit sabihin na magkakaanak na ang mga ito. Kaya kahit na anong mangyari, gagawin niya ang lahat para manatili si Jeff sa buhay niya. Ma'am Shah, buo na po ba ang desisyon niyo? Pagtatanong ni Mond. Ang manager niya sa resort at siyang pag-iiwanan niya ng pamamalakad roon habang inilalaban niyang karapatan bilang asawa ni Jeff. Yes, Mon. Sana maintindihan mo ako. Malaki ang tiwala ko sa'yo kaya ikaw na ang bahala rito sa resort. Kapag nagka-problema man ay maaari mo pa rin naman akong tawagan sa ibinigay kong number. Ganoon ba? Mamimiss kita sa totoo lang. Pero huwag kang mag-alala, Ma'am Boss. I will do my best para huwag kang maabala sa pagbabakasyon niyo ng labi-dabi mo. Somewhere. Hagik-hik nito. Ikaw talaga, puro kakalokohan. Pero salamat sa suporta. Pakikiayo na rin naman niya. Sandali at may ibibigay ako sa'yo para lalong mabaliw si Sir Jeff sa'yo. Saglit itong umalis sa tabi niya. Naiiling na lang si Chanli sa kung ano man ang kalokohan ng nais ibigay sa kanya ng baklang manager niya. Sinasarado na niyang luggage nang bumalik ito at may daladala ng isang bote ng tableta. Ayan ma'am, inumin mo kada bago ka matulog. Bigyan mo rin si Sir para mas bongga. Tuwang-tuwa nitong pag-i-instruct. Ano ba kasi to? Takang pagtatanong ng babae at inalug-alug pa yon. Pampagana lang yan, ma'am. Tiyak makakarami kayo. Baka bago ka makabalik dito, mabuntis ka na ulit. Bigla naman pinamulahan ng mukha si Chanli nang matukoy niya kung anong klase ng gamot ang ibinigay lang naman ni Mond sa kanya. Loko-loko ka talaga. Ayaw ko niyan. Sabay duldol ni Chanli pabalik dito. Ay, sayang naman to, ma'am. Sobrang effective nito. Bestseller kaya. Baka kapag na-try nyo ito, mapapaulit kayong kumuha sa akin uli. Panghihimok pa nito sa kanya. Paano yan? Kahit mag-take ako niyan ay hindi na ako mabubuntis. Amin niya rito. Naku, ma'am, wala namang masama kung susubukan mo. Heto, dalhin mo lang. Malay mo magagamit mo yan. Saka 40 ka lang, kaya pa yan. Pagpapalakas ng loob nito sa kanya. Hindi na nagkomento si Chanli, pero tuluyang inilagay niya sa loob ng dadalhin niyang luggage ang maliit na bote. Nagyakap pa silang mag-amo. Ito na rin na nagbuhat sa maleta niya. Ang lahat naman ng staff ng resort niya ay isa-isang binati siya at nagpaalala na mag-iingat siya. Kahit paano ay na-appreciate naman niyang pagpapahalaga ng tauhan niya sa kanya. Tuluyan na siyang sumakay sa kotse at tinahak ang daan papunta sa lugar kung saan sinabi ni Jeff sila titirang tatlo. Pinasadahan lang muna ni Chanli ang buong lugar. Puro puno at ligaw na halaman ang makikita sa paligid. Sa ibang panig ng lugar ay makikita ang nagtataasang bundok. Sa dako pa roon ay kitang-kitang napakalawak na dagat na siyang pinaka nagustuhan ni Chanli. Bagamat malayo sa sibilidad ay nakatitiyak siya na magiging komportable ang sino mang titira malapit doon. Dahil bukod sa tahimik ang lugar ay magkakaroon ka pa ng sapat na oras para makapag-relax na siyang kakailanganin niya sa lumipas na buwan. Agad na siyang naglakad papunta sa likurang bahagi ng kotse niya nang tuluyan siyang mabusog sa magandang tanawin at makalanghap ng sariwang hangin. Binuksan na niya ang compartment para kuhanin na nag-iisang luggage niya. Hindi na siya nag-abalang magdala ng marami. Okay na sa kanyang iilan na damit. Nagulat pa siya sa biglang pag-agaw ng isang kamay roon. Ako na. Si Jeff. Sa pagkakadikit nila ng kaunti ay naamoy ni Chanli ang natural na bango ni Jeff. Kahit pawisan ang lalaki at nakasuot lamang ng simpleng kasuotan, ay litaw na nitaw pa rin sa paningin ni Chanli ang angking kagwapuhan nitong taglay kahit may edad na rin ito. Tara na. Iyaya sa kanya ni Jeff. Kaya upang mapabalik sa huwisyo ito, tumangulang din si Chanli at tuluyang sumunod sa asawa. Napansin ng babae ang maputik na daan. Mabuti na lang at nakashort lamang siya at sandals. Dahil kung nag-heels o rubber siya, tiyak niyang mababalot lang yun ng putik. Habang magkapanabay silang naglalakad ay tahimik sila parehas. Ngunit maya-maya ay hindi na rin nakatiis si Chanli. Kaya siya nang nagkusang bumuo ng usapan sa pagitan nila nito. Nasa bahay na ba si Maxine? Tanong ni Chanli. Habang nakasunod siya sa wala pa ring imik na lalaki. Wala pa. Baka mamaya pa ang dating niyon. Sagot nito. Wika lang niya. Biglang natigil siya sa paglalakad nang makakita siya ng treehouse mula sa di kalayuan. Gusto mo bang puntahan? Napalingon si Chanli sa asawa. Dahil sa pagmamasid niya roon ay hindi na niya napansin na sobrang lapit na pala nito sa kanya. Ramdam na niyang mainit na hininga ng asawa niya sa balikat niya. Kusang nagtaasa ng mamunting buhok sa batok niya. Sige, pati anod ni Chanli. Naglakad na sila papunta roon.
Nauna si Jeff dahil inaalis nitong ilang mahahabang halamang ligaw na humarang sa daraanan nila. Isang minuto rin silang naglakad bago sila nakarating mula sa puno, kung saan nakatirik sa ibabaw ang pasadyang bahay. Mauna ka nang umakyat, aalalayan kita, wika ni Jeff. Tumangulang si Chanli at sinunod ang lalaki. Nang makaakyat sila'y walang pagsidlan sa katuwaan ng nararamdaman ng babae. Sa itaas kasi kitang-kitang maberdeng gubat at ang refleksyon ng dagat na nakakahalinang tingnan. Ngunit nasa kasarapan na siya ng pagmamasid nang biglang nanigas mula sa pagkakadungaw sa may bintana si Chanli. Nang maramdaman niya ang pagtayo ni Jeff sa may likuran niya. You like it? Tanong nito sa kanya. Muli ay nanindig ang maninipis niyang buhok sa batok. Oo. Gustong gusto ko. Nauutal niyang bigkas. Hindi maintindihan ni Chanli pero may kaunti siyang naramdaman na discomfort sa pagkakapwesto ng asawa niya sa likuran. Nakagat niya ang ibabang labi nang madama pa niya lalo ang bumubukol na parte sa harapan ni Jeff. Napapikit siya saglit na tila ninanam namang kakaibang kiliti dulot niyon. Kita mo ang dagat. Nang binili ko ang place na ito, ikaw ang una kong naisip. I know that you always wanted to see the ocean. Anas ni Jeff. Biglang napasinghap si Chanli nang tuluyang pumalibot ang braso nito sa katawan niya. Maging ang pag-amoy-amoy nito sa leeg niya ay lalong nagpapainit sa kanya. Do you miss this? Patuloy ni Jeff na tuluyang hinalik-halikan ng leeg ng asawa. Sa totoo lang kanina pa siya nagpipigil. Pero nang makita niya ang ayos ng asawa ay hindi na niya masuway ang kagustuhan ng sariling katawan. He wants Chanli badly. At sa pagkakadikit nila alam niyang naaapektuhan rin ito sa ginagawa niya. Pasulyap-sulyap lang ang babae kay Jeff na nag-umpisa ng magpulot ng inalis nitong damit kanina. Kaya katulad niya ay nagbihis na rin ito. Ewan ni Chanli, pero nakaka-awkward ang naging pakiramdam niya nang makatapos sila. Honey, pagtawag niya sa asawa. Tapos ka na bang magbihis? Tara na, baka biglang umulan, mahihirapan tayo sa pag-akyat ng burol. Walang emosyon na tinig ni Jeff na ipinagdamdam ni Chanli. Sinundan na lang niya ng pansin ang pagbaba nito. Naiwan siya roon na puno ng pagtataka. Bakit? Bakit ganyan ka pa rin? Masama ang loob na wika ni Chanli na mangiyak-ngiyak. Ngunit maya-maya ituluyang itinaas niya ang muka at hindi inayaan na bumagsak sa pisngi niya ang mga butil ng luha. Pabayaan mo lang siya. Hindi ba't nangako ka sa sarili mo na magtitiis ka at gagawin mo ang lahat-lahat? Umpisa pa lang to kaya mahaba-haba pa ang laban. Pagpapalakas ng loob ni Chanli sa sarili. Pinilit niyang ngitian ang lalaki na naghihintay din pala sa pagbaba niya. Kasalukuyan itong naninigarilyo. Kusa itong nagpatuloy sa paglalakad pagkatapos nitong hit-hitin ang yosi na hawak. Wala silang imik sa mga sumunod na sandali, na siyang inintindi na lang ni Chanli. Halos mamanghanga siya nang makarating sila sa ibaba ng burol. Isang hagdan na batong nakahilera pababa na siyang kailangang akyatin para makapunta sa ituktok niyon, kung saan nakatirik ang nag-iisang bahay sa lugar na yon. Kapit ka sa kamay ko, usal ni Jeff sa babae na nagulat sa ginawa niya. Tuluyan niyang iniiwas ang tingin nang mapansin niya ang nangingislap na mga mata ng babae. Kulang na lang ay bumagsak ang ginagawa niyang pagtitimpi. Ngunit sa tuwing naaalala niyang mahalay na video na ipinakita ni Maxine, ay naglalaho ang katiting na pagtingin niya rito. Muli ay hindi na naman sila nag-usap.